As public servants, you have to act on it. Hindi pwedeng sila nasa-sacrifice. Okay lang sana kung ang PMBIC dyan lang sa palengke at hindi accredited ng LTO. Huwag po nating isakripisyo ang mga riders na sumusunod. So my point is, presumably, once na pumasa sa PMBIC, nagtrabaho ng tama ang PMBIC. Now, assuming hindi nila ginawa ang trabaho nila, mag-usap kayo. Huwag nating isakripisyo ang riders. Bale, ngayong araw na ito, bumusita si Colonel former Congressman Cusita ng Road Safety Advocates of the Philippines. At may binulong siya ng mga concerns. At mga concerns ninyo, kayong mga riders. Bigyan po natin ang pagkakataon ang ating bumisita ngayon, si Colonel Bonifacio Cusita. Thank you, RD. Gusto natin pasalamatan si Honorable Mayor Nestor Archibald ng Cebu City. Palakpakan natin. Kasi pinadala nila yung kanilang traffic enforcement unit officers and Cebu City Transportation Office headed by Attorney Ken. Ito yung isang simpleng pagpapakita na may pagmamahal si Honorable Mayor Archibald sa mga motorista. Kasi as founding chairman of Road Safety Advocates of the Philippines and Real Service Advocates of the Philippines, on behalf of ARSA, kami po ay nagpapasalamat sa Regional Director ng LTO-7, kay Director Francisco Rances Jr. Si RD po ay bagong assign sa LTO-7. Mahalaga na banggitin ko yan dahil kilala ko ang mga kapatid natin motorista sometimes nagagalit sa RD na parang ang dating papaya, tiwali, may maling utos. And yung chief ng operations, I understand, bago rin siya sa posisyon. We are here hindi para makipagpagalingan sa LTO authorities and sa PNP. Nandito tayo na may isang intention to resolve the issue, to resolve the concerns of the riders, the riding community here in Cebu. Tulad ng sinabi ni tawag ko kasi sa kanya kung Busita, bawat side ay mapapakinggan. Meron tayong mga kapatid dito na na-apprehend, tama ba ako? Meron po? Muffler, particular. Sa muffler, at kung ano-ano pa. Lahat po kayo? Hindi. Lahat kayo? Hindi, wala. Muffler, okay. So, kayo po ay may ticket, na-ticketan po kayo. Okay. Ayan. Sa batas, may tinatawag tayong proseso o pamamaraan through a process. May mga riders po na inapprehend ng enforcers ng LTO-7 dahil sinasabi na nagpalit sila ng muffler pero wala silang may pakita na road safety certificate. There are riders nagparehiso dumaan sa PMBIC, asado yung kanilang muffler. Unfortunately, hinuli po ng inyong enforcer. Paglilinaw lang, especially sa ating mga kapatid na Cebuanos, kami po ay nandito, RD, hindi para magmatigas at ipaglaban ang mali. Yung mga pasaway na riders, maingay ang mufflers, walang disiplina,
hulihin, supilin, pagmultahin. Ang aming concern lang, RD, is yung mga disiplinadong riders ay maprotektahan natin na huwag mahuli at huwag mapagmulta. Ipinagpapalumagay po namin na ang mga riders na dumaan sa PMVIC, which is accredited by the LTO, pinagpapalumagay po namin, RD, na disiplinado at marunong silang sumunod sa batas. Napakasakit lamang, RD, na dumaan sila sa proseso, PMVIC, inspector ng LTO, then mahuhuli at pagmumultain. Nagmumukha naman silang laruan na hindi dapat. Ang gusto lamang po namin, yung law enforcement personnel and PMVIC, at ipinadala na din lamang ni Mayor Archibald yung police personnel and traffic personnel, maupuan po at iisa lang dapat ang ipatupad. Ang gusto lang po namin yung klaro, tama, ayos na pagpapatupad. Yun lamang po, ganun lang kasimple ang gusto namin, RD. Maraming salamat po. Salamat, Rakong. Yung binanggit ni Kong na specifically yung dumaan sa PNBIC, dumaan sa inspection at nahuli pa rin. Kaya nga, yun nga, pwede yung ano yan, pag nag-contest kayo, part of the written contest, i-submit mo yan. Sa contest, katulad mo, brother, i-attach mo yung PMBAC result. And I understand, RD, once you process your vehicle for the registration, may record ang PMBIC. And alam ko, malaking trabaho po sa inyo. If I may suggest, i-check po ninyo sa record ng PMBIC para once and for all, ma-check din. Baka naman nagpalit nga yung rider ng muffler para patas para sa lahat. And yun po ay suggestion ko lang para hindi karagdagang pabigat sa mga riders, RD. Opo, contest letter is enough. Ang sinabi ko lang, pampatibay yun. Kung meron. Yes, para mas mabilis yung action namin kung meron. Baka sasabihin ng iba, bakit hindi na lang shortcut? May proseso po, may due process. So part of the due process is yung written contesting. Yung para sa akin lang, permission lang sa mga rider. Kasi may work kami kasi, tapos natikit ka, tapos yung process nyo is contest. Yung sinasabi mong perwisyo, hindi naman natin ma-perfect ang buhay. Minsan nagkakamali tayo. Ang hindi lang tama, kung paulit-ulit na magkakamali. And secondly, kung yung sinasabing pag nagtanong, totoo naman yan, Ali, tinatakot, dadagdagan ng violations. Wala namang batas na nagbabawal na mag-video. So pag nag-video ka, at hindi naging magandang performance ng enforcer, lamang ka na doon. Dahil makikita ng publiko at ng ahensya na hindi tama ang ginagawa ng kanilang tao. Normal yun, minsan may napiperwisyo talaga, no? And hindi rin natin masisi ang enforcement personnel dahil there are motorists na bastos din naman talaga. No? Parang damay-damay lang ba? Oo, boss. May mali, may palpak sa enforcers, may mali, may palpak sa ating hanay. So, huwag na lang tayong magsisiyan, magturuan. Ang importante, we are here to resolve the issue. Saka ano po, we are in the process of reorganizing our enforcement team. Hintayin nyo na lang po, hintayin nyo na lang. Okay? Sino ang hinuli for unauthorized modification na hindi ginamitan ng decibel meter? Lahat. Lahat. Tanong ko, sino ang naniniwala na mali yun at dapat gamitan ng decibel meter? Lahat. Naniniwala ka na dapat gamitan ng decibel meter. Sir, ano po ang basis po ng paniniwala ninyo? 4136 po.
4136, RA 4136, na kailangan i-measure decibel. What particular provision in 4136, sir? Because I have read 4136 heartily, and I almost memorized all the provisions of that law. Wala po ko nakita ng 99 decibel po doon. Attorney, excuse me. Ang PMBIC attorney accredited ng LTO. At yung 99 decibels, yan po ay guidelines ng LTO sa PMBIC. At naniniwala po kami na yun ay tama. Kaya yun ang aming pinagbabatayan. Kung hindi naman i-adapt ninyo yun, dapat po mag-usap kayo sa LTO, DOTR. Kung mali yung ginagawa ng PMBIC, pag-usapan po ninyo, itama ninyo at kami ay susunod. The apprehension was for unauthorized motor vehicle modification. That is paragraph B, section 2 of Joint Administrative Order 2014-01. That is the basis for apprehension of our law enforcement. Basahin ko po kung ano pong definition po ng apprehension po ninyo, ha? Ito po. This includes change in color and other unauthorized modifications of the standard manufacturer's specification not covered by the preceding section 8. Ang keyword po, standard manufacturer's specification. If the question was, bakit kami hinuli na walang decibel? Ang bottom line, bakit kayo hinuli na walang decibel po? Ito po. Ang tanong po ng enforcer, ito po bang muffler ninyo ay standard manufacturer specification? Paano niyo po ba malalaman yung standard manufacturer specification? Pag bili niyo po ng Aerox, yung kinuha po ninyong motor sa kasa, yung specifications po nun, yun yung standard manufacturer specification. Bakit ba? Bakit ba hindi natin pwede palitan ng stock? Dito naman tayo sa Department Order Number 2010-32. This was issued on September 8, October 2010. It says here, this is guidelines and requirements in the reclassification or registration of modified motor vehicles. There is a guidelines actually for your motor vehicle to be registered is kahit na modified. Ang sabi dito, 5.2, the modifications involving safety and environment shall not be allowed. Shall ang ginamit. That is mandatory. Not allowed. Such as the following. Number 1, axle modification. Number 2, chassis modification, extended chassis, additional sidings. And 5.2.7 says, modification of handlebar. Straight na bar na babo. That is handlebar modification. And muffler. So that is prohibited talaga na yung muffler, palitan niya ng muffler. Pero may exception. How can it be allowed? For example, like this here. How can it be allowed? It says here in 5.3, a certificate of road safety from the manufacturer/assemblers shall be required in addition, dugang, dagdag, sa inspection report of the MVIC. Attorney, please, yung binasa mo. Basahin ko lang po itong 5.3 for clarification. A certificate of road safety from the manufacturer's assembler shall be required in addition to the inspection report of the MBIC. Very clear, attorney. On your part, as long as na meron silang nagpasa sila sa PMBIC, ni-require sila ng PMBIC. Now, kung hindi kinumply ng PMBIC yun, ang LTO at ang PMBIC ang mag-usap. Yes. Hindi ang riders, attorney. Yan po, sir. Kasi kawawa naman sila. Ano po ang maganda dito? Kung susundin ito ng PMBIC, pag si rider na si Pedro ay hindi nag-comply, hindi siya makarehistro. Yes. Hindi ninyo mahuhuli. So, ang tutukan ninyo na gawin ang tama ang trabaho, PMBIC, hindi riders. That is a very good point po. Ganito. Bakit hindi namin pakialam PMBIC? As a matter of fact, bakit hindi namin pakialam mismo yung mga tindahan?
Bakit sila nagbebenta ng mga muffler? Sir, pwede din po, sir. The answer lies down. It all boils down to this. What is our mandate sa LTO operation? Enforcement. Enforcement. Should we go beyond our mandate, we will be worthy for conduct and becoming before the ombudsman. We go by the letters of the law. As enforcers of the law, we go by the letters. We do not create policies. Kami dito sa Operations Division, we do not create policies. We only enforce what is created. I agree with you. You are enforcement personnel of the LTO. But the PMBAC is accredited by the LTO. So kayo hindi nakakaintindihan. By DOTR po. Mag-usap kayo. Accredited po siya ng DOTR. And ganito po, and that is governed by another one po. Operations Division as well as the PMBICs po, we are governed by separate memorandum. Yes. We do not even have a coordination meeting with them Yes. because of the designs of Yes. ng flow po namin. Yes. Ang concern lang po namin, sir, pag nagpunta sa kalsada, ang tanong lang po namin, is it compliant pursuant to the CHAO or not? That is the only question. We cannot go beyond that, sir. So- Now, whether or not nagpunta sila sa PMBICs or nagka-comply po sila doon, that is beyond our mandate and we have no right to question along with that, sir. Yes, we know that. Pero as public servants, you have to act on it. Hindi pwedeng sila nasa-sacrifice. Okay lang sana kung ang PMBIC dyan lang sa palengke at hindi accredited ng LTO. Huwag po nating isakripisyo ang mga riders na sumusunod. So my point is, presumably, once na pumasa sa PMBIC, nagtrabaho ng tama ang PMBIC. Now, assuming hindi nila ginawa ang trabaho nila, mag-usap kayo. Huwag nating isakripisyo ang riders. Okay. So aware kayo na dapat dumadaan din kayo sa motor vehicle inspection. Tama. Aware kayo doon? Okay. So, willing to abide kayo doon. What I mean is, willing to comply kayo doon, ha? So, ita-take note namin lahat. In my humble capacity, ita-take note ko yung mga nakikita nating problema, issues and concerns. Then maybe at the end of the day, we will try to resolve this. In addition to that, para hindi na umabot sa kamay ng enforcers ang riders na may problema, utusan nyo ang PMBAC, gawin ang tamang trabaho. Kaya nga, we will take note of that. Siguro yung coordination, kung kailangan ng memorandum circular, kung kailangan ng bagong policy, ayan, siguro we will, kung if it is not within our power, we will recommend. Dahil malinaw naman dito, may dapat gampanan ng PMBAC, with all due respect, baka pwede isuspend nyo muna yung nagiging practice na katulad nitong mga nagangaraw, sir. Siguro ganito po, on our part, we will recommend for the review. Initially, may mga review na ginagawa ang ating operations team, but we will recommend for the review kasi wala sa jurisdiction namin. Yes. Another thing, siguro, we will also, in response kay Kong Bonnie, we will also request, in line with pending the review, we will also request for a moratorium. Di ka nag-iisa, basta't nasa tama may kakampi ka. Nandiyan si Colonel Busita, nandiyan si Colonel Busita. Huwag ka naman ng di ka nag-iisa, basta't nasa tama may kakampi ka. Nandiyan si Colonel Busita, nandiyan si Colonel Busita. Bilat sa init, minsa'y basa din ng ulan, pawis na